Hi, hello, good afternoon ma'am, good afternoon everyone. I am Gumagit John Rose and I'm going to report the Module 13 entitled Brunner's Constructivist Theory. Jerome Brunner was one of the first proponents of constructivism. So, ang major theme sa iyahang theory mao ni siyang learning is an active process. Ganun na mo ni siyang learning is an active process tungod kay ang learners or an individual construct sila new ideas or information nakabase sa ilahang experience or pre-existing knowledge, nakabase sa ilahang past. Mali siyang three modes of representation, no? Nag-introduce po si Brunner of three modes of representation sa knowledge. Mali siyang inductive representation, action-based, iconic representation, image-based, and symbolic representation, language-based. Ang kani po siyang modes of representation, nakabase po niyang iyang development sa years. Ang inactive mode, first to 18 months ni siya na-develop based on actions. So, ang iconic mode develops 18 months, 6 years old based on pictures. Tungod kay naka-identify na sila unsa ni naka-differentiate na ang mga bata. So, ang symbolic mode na ni siyang 6 to 7 years old onward or language-based tungod kay kabalo sila makipag-interact sa ilahang sa environment. So, ang first, enactive representation, no? Children learn about the world through actions or physical objects and the outcomes of these actions. Mani siya, no? Ang dapat ang kanang teachers dapat naghatag ni siya examples is a tangible objects yun na siya, physical, real objects ang iyang action. Ang example po ang inactive representation kanang bata. Before na niya mahimo siyang aware na, for example, ang kanang there is a cup of coffee, hot coffee, nga asu-asu pa. Before siya makabalong hot day na, magunitan una na niya, before siya makareklamo nga, uy, hot man din ni niya, mao na siya. Kabalo na siya makagain siya knowledge tungod kay touch, sa iyang touch, no? Tangible materials, kanang tangible objects. Tungod kay iyang nagunitan, tong nakabalo siya, hot day na siya. Example po ani nga, riding bicycle, tying a knot, and tasting an apple. Tungod diri kay action based man ni siya, nagamit gyud ni siya sa iyang mga senses. Second is iconic representation or picture-based or image-based. Or siya diri nga part is medyo concrete na siya, no? Tungod kay pictures na lang, di na siya nag-base sa actions. Bali nabawasan na iyang mga senses na gigamit. Bali iyang naka-focus ni siya sa vision. Tungod kay picture-based naman. Example ani, no? A mountains with and without snow on the top. So, kabalo na siya an individual is kabalo na siya maka-identify na siya or maka-differentiate na siya kung kaning mountains na siya snow sa top and without snow sa top tungod sa pictures nga gi-present. And the last is symbolic representation. Mao ni siya ang word-based or the language-based. Mao ni siya ang develop the ability to think abstract terms. Tungod kay there interaction naman ni siya, no? Interaction tungod kay makipag-interact naman ang isa ka learners sa yang environment. Maka-gain na siya knowledge through interactions. Tungod kay makig-istorya na siya, makasabot na siya, makabasa na siya. Nga na symbolic representation. So, ang next po, no, diri na to sa spiral curriculum. Ang spiral curriculum na siya, teachers must visit the curriculum by teaching the same content in different ways, depending on students' developmental levels. So, ang kaning spiral, no, kabalon sa spiral, no, kita mo ng spring sa notebook from the very top, from the very bottom until naabot siya sa top.
di ba paana na siya kanang palingin-lingin mo siya pa-round, tapos pataas, tapos napod siya example nga spring nga pagama sa from the very bottom kanang gamay pataas taas mao pud ang makagain tag knowledge, no. Ang mao siya spiral curriculum, no. Ang teachers mag-teach na siya from the very basic to concrete hangtod mahimo na siyang abstract. Bali sa basic, tapos palisod-lisod, hangtod mahimo na siyang difficult levels na siya. Pero, ang teachers din siya, no? By teaching the same content in different ways. The same content na siya. Bali, ang mathematics, the same subject na siya. Bali, ang mathematics, example, na sa lower grades manggod kay ang introduce is a number, know the numbers pa lang unsa ni siya nga numbers, tapos i-level up bale grade level ma-level up na ang grade. Bale grade 2 ma-teach na kag 1 plus 1, tapos ma-level up na po different levels it depends on the developmental levels of a student man pud na siya pag-teach, no. Example na ganito, katong mathematics, knowing the numbers, tapos ma-introduce na ka 1 plus 1, tapos ma-imo na siyang difficult gamay nga i-introduce na mong times, tapos maghatag na siya equations, mao na siya ang spiral curriculum. So, ang spiral curriculum po na sa principles of instruction stated by Brunner, no. Siya, ang first name is readiness, managing instruction to be concerned with experiences and context that make the students willing and able to learn. Na siya, no, ang kanisang instruction, bale, kanang maghatag ng instruction sa pang estudyante, bale, ipukaw ni mo ilahang pag-eagerness ba? Kanang kagustuhang ma-learn, willing and able to learn, readiness, bali pukawon nimo ilahang pagkatulog nga mga kanang ilahang mga experience nga bali imo silang hatagan og examples nga makapukaw sa ilahang bati ba nga bali mahimo silang eager jud willing to learn jud sila sa imuhang subjects. Tapos ang second ani kay ang spiral organization. Bali ang instruction must be structured so that it can be easily grasped by the student. Structured yun na. Dapat tarong imuhang instruction or kanang imong instruction is kanang masabtan. Masabtan ang imong instructions. Kung masabtan imong instructions nga dali ra pud masabot ka, dili siya kanang murag pasikot-sikot pa, dapat on the point imong instructions and dapat nakabase po na sa level sa imuhang estudyante. Tapos ang third is instruction should not be designed to facilitate extrapolations or fill in the gaps going beyond the information given. So ang instructions po dapat dili na siya out of topic. Dapat on kanang unsa imuhang subjects mao na imuhang i-introduce na unsa imuhang mga instructions. And dili ka dapat mag-asa-asa pasikot-sikot pa sa nimo siya i-explain. Tapos next is the discovery learning. Obtaining knowledge for oneself. No siya makagain kag knowledge diha mismo sa imong kaugalingon. Mao ni siya, no. Na-connect po din siya sa constructivism. Ngunit kay maka-discover kag knowledge mismo sa imong kaugalingon. So, naapod siya address sa aspects, no, major the first predisposition to learn, same lang gihapon sa katong ganiha pagkuan sa instruction. So, kanang readiness gihapon ni siya. Bale, introduce, he believes that any subject could be taught at any stage of development. So, ang readiness, bale, pukawon nimo ilahang willingness ba to learn sa imuhang subject or kanang na sila ganang makipag-interact pod sa ilahang sa imuhang subjects na i-introduce. Bale na sila gana.
readiness, willingness nila ba? Kanang willing kayo sila, bali eager kayo sila, kanang ganahan kayo sila ba? Next is structure of knowledge. The ways in which body of knowledge can be structured. Paano siyang giingon ganihan no, dapat organize ni siya ang pag-structure sa knowledge. Dili kay kanang lower grade pa lang hatangan ni mong lisod nga ipasolve na ni mong kaning arithmetic. Lower grade pa lang. Next is effective sequencing. Ano siya effective sequencing? The lesson can be present increasing difficulty. Sequencing or lack of it can make learning easier or difficult. Ano siya, no? Sequencing or organized di dapat, no? From the very basic hangtod sa abstract. Dili ka dapat magtudlo ka na diretso na ka kay tungod kay mao na imong gusto nga itudlo. Dili dapat ka mag-base sa ilahang ability, sa capacity pud sa ilahang level, sa ilahang understanding. Tapos ang last kay reinforcement. Reward and punishment should be selected and paced appropriately. So kabalo naman ta nga nung ma-rewardan, no, ang rewardan ang sa estudyante tungod kay na siya good nga binuhatan o gusto pud na tungod na siya nga tungod pud nga na rewardan na siya tungod kay gusto sa teacher nga ma-repeat ang iyahang good doings. Ngano pong ma-punish ang mga estudyante tungod kay gusto sa teacher ang mga negative traits or mga negative na doings sa isa ka student, gusto niya ma-stop or ma-cut off or maputol iyahang walaon ba ang iyang mga negatives nga doing. Wala mo nang reinforcement. Next is the categorization. Criterial attributes. Required characteristics for inclusion of an object in a category. So ang kani dapat na required pod kanang i-include pod ang mga objects, no, kani sa stages ani nga category. Second will prescribe how the criteria of attributes are combined. Third is the assigned weight to various properties. And the fourth is rule set acceptance limits on attributes. The next is several kinds of categories. Identity categories. Categories includes objects based on their attributes or features. So kani siyang mga categories base po na siya kanang unsa imuhang features. Thus equivalent categories. Equivalence can be determined by affective criteria, which render objects equivalent by emotional reactions, functional criteria based on related functions. And the third is the coding system, categories that serve to recognize the sensory input. Mara to, no? Ang ako arang akong i-summarize unsa ang akong report, no? Ang mao na yung first kay ang constructivist, ang constructing of new knowledge or new information based upon the experience, no, sa mga sa individual. Tapos na siya tulo ka representation, ano siyang action based or the enactive representation, then the iconic representation or the image based, and the third mo ni siya ang symbolic representation or language based. Kabalo naman ta unsa to, no? Bale sa spiral curriculum mo na siya ang nag-revisit ang maestra, no, sa kanang sa iyahang content na bale i-level up na niya depende po sa development sa level sa estudyante, sa understanding sa estudyante. I-connect na to ang spiral curriculum sa modes of representation ni Bruners, no? Ang atong ma-example ani kay ang elementary level mo ni siya ang enactive representation. Diri ni siya sa mode of inactive representation tungod kay
ang mga elementary man gud gusto na sila ay tangible objects yun, kanang real objects yun mo ang example sila, physical objects mo na siya, no? Inactive, dapat action based yun na siya, kanang dapat na jud ka i-present nga real objects para makita nila, magunitan nila, makagain silang knowledge apan dito. Ang next kay ang iconic representation, man siya may example na to, no, kang high school level. Tanang atong maobserbahan atong high school is more on pictures, tapos ang pictures sa tala na mga estudyante pictures, then ipa-identify na lang nila kung kani ana. And dire na ta sa abstract as symbolic representation, man siyang college level. Ma-observe mo nato, no, ang pag college level mo na siya more on writing na lang, sulat, tapos more on words, that speaking words na lang, spoken words, tapos more on sulat mo na siya. Wala na kayo, bihira na lang kayo makakita og pictures. Tapos katong next kay kato ng manaman ta sa spiral curriculum, bali na connect naman to nato. Tapos ang discover learning, kanang maka-discover ka learning, or kanang mao ni siya, nabilong ni siya sa constructivism ang discover learning, tungod kay maka-discover ka, maka-learn ka mismo sa imong kaugalingon ba, bali huna kag tarong maka-discover jud kag learning sa imong kaugalingon. Ang maoras to siya, daghang salamat, ngayong adlaw.